Ginagamit ngayon niya si Boy Abunda para mga kababayan, ipalaganap yung kanilang propaganda laban kay Martin Romualdez. In time, mga kababayan, sa pag-file ng kaso ng mga civil society groups and mga church leaders laban kay Sara Duterte, at yung affidavit mga kababayan ni Ramil Madriaga exposing Sara Duterte, nang sabi yung campaign funds ang nag-bankroll, mga kababayan, pogo at saka drugs. So makikita ninyo na ngayon mga kababayan na habang lumalalim po yung issue sa confidential funds, yung 612.5 million confidential funds ni Sara Duterte, at habang papaliit yung lifeline, political lifeline po ni Sara, malata natin, biglang nag-iingay na naman po si Toby Chanco. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong galawang Toby, galawang Duterte. Bakit niya Mr. Maravillas? Kapag may mga kontrobersy, mga bagong kontrobersing kinakarap po si Sara Duterte, biglang lumilitaw si Toby Chanco. Pa-interview ulit siya mga kababayan. At ginabit pa mga kababayan si Boy Abunda. Bakit naging ganito yung kalakaran? Sabi ni Toby Chanco. Ang mouthpiece na ngayon ng mga Duterte camp mga kababayan, si Boy Abunda. Si Boy Abunda na dilawan. Ginagamit na ngayon ng mga ng kampo ng mga Duterte. Una, ang in-interview ni Boy Abunda si dating Congressman Mike Defensor sa issue ng nawawalang testigo ni Marcoleta, si Gutesa. Ngayon naman mga kababayan, ang in-interview kahapon ni Boy Abunda, si Toby Chanco, at binabakbakan na naman ni Toby Chanco si Martin Romualdez. Hindi ninyo nalata mga kababayan? Alatado kayo mga galawang Duterte Toby. Kinasuhan kasi mga kababayan si Sara Duterte nitong mga church leaders saka mga civil society groups in relation doon sa 612 million confidential funds. Kaya malamang ito ang motibo kung bakit nag-iingay na naman mga kababayan itong si Toby Chanco, at ginamit pa si Boy Abunda para sa kanyang agenda. Para marami mga kababayan yung makapanood sa kanilang mga propaganda laban kay Martin Romualdez. Ayan mga kababayan, bakit naging ganito yung kalakaran? Boy Abunda with Kong Toby Chanco. Pare-parehas yung issue niya, mga kababayan, kay Martin Romualdez. Kitang-kita ang kanyang galit. Pakinggan natin yung porsyon ng kanyang sinasabi. Ayan. Konektado kay Saldi, lahat hindi mahanap o hindi Sa totoo lang, bakit, Toby, kaya? syempre ayaw nila. Siguro talaga sinasabihan sila, magtago sila. Kasi, paano kung yung mga, kunyari yung dalawa, sinabihan, utusan lang kami ni Saldi. Tingnan mo yung mga conflicting statements niya. Nung unang sulat niya kay Speaker Bogie D, willing siyang humarap. Nung matatapos na yung deadline, one day before, ang ginawa niya, nag-resign siya. Okay? Dito, wala siyang hinarapan na kahit anong venue. ICI, hindi siya humaharap. Doon sa Senate, di rin siya humaharap. So wala siyang, ayaw na accountability. Okay. I wanna go to Aguado. Oo, dahil doon sa naratibo, was it Saldi? Gutesa, when he testified, Right. una nag-testify si Gutesa, ang sabi niya, tatlo yung pinagdideliveran niya ng pera. Tara Road Forbes, McKinley Road Forbes, tsaka malaki. Wala na nga, nagtago na yung Aguado. testigo ninyo. Okay. Yung Aguado Si Gutesa. is right in front
na nagtuturo kay Martin Romualdez. Malacanang Gate 4. Hindi po siya sa loob ng Malacanang. Hindi siya sa loob ng Malacanang. Labas siya ng gate ng Malacanang. Kaya lang, harap na harap siya ng Gate 4. So, ang may-ari ng bahay na yon si Martin Romualdez din. Hindi yun kay Presidente. So, Dinidikdik niya talaga si Martin Romualdez. Iharap ninyo ang witness ninyong si Gutesa. So naroon pa rin ang iyong paniniwala na hindi kay Presidente binigay o dinala kung anumang perang yun. No, yan ang sabi ni Gutesa, di ba? Correct. Oo. So kung i-deliver sa Aguado, basically what you're trying to say is hindi kay Presidente yun. Hindi. Kay former Speaker Martin Romualdez. Yes. Ito. Oo. Ang pinag-uusapan na yun, So yan mga kababayan yung latest na pa-interview ni Toby Chanco kay Boy Abunda. Ginagamit ngayon niya si Boy Abunda para mga kababayan ipalaganap yung kanilang propaganda laban kay Martin Romualdez. In time, mga kababayan, sa pag-file ng kaso ng mga civil society groups and mga church leaders laban kay Sara Duterte, at yung affidavit mga kababayan ni Ramil Madriaga exposing Sara Duterte nang sabi yung campaign funds ang nagbankroll mga kababayan pogo at saka drugs. So makikita ninyo na ngayon mga kababayan na habang lumalalim po yung issue sa confidential funds, yung 612.5 million confidential funds ni Sara Duterte. At habang papaliit yung lifeline, political lifeline po ni Sara, malata natin, biglang nag-iingay na naman po si Toby Chanco. Pa-interview siya. So ang tanong ngayon, coincidence lang ba siya? Na tuwing may tumatamang malaking issue mga kababayan, laban sa mga Duterte, si Toby po yung biglang lumalabas para sirain si Martin Romualdez. So kung ako yung tatanungin po ninyo, hindi ito coincidence. It is a pattern mga kababayan. At malinaw yung intensyon para ilayo yung atensyon kay Sara. At ilipat po ang poti kay Martin Romualdez. Ano ba po mga kababayan? Ganun ang lumalabas. So bakit nga ba nag-iingay itong si Congressman Toby Chanco? Yung timing po tells the story. Just as lumabas yung yung explosive time bomb po, yung binitawan yung bagman, sinasabing bagman ni Sara, si Ramil Lagunoy Madriaga, nag-execute ng affidavit. So tuwing na bubulgar po yung mafia ng Davao, doon din lumalabas yung mga so-called anti-corruption kunong advokasya ni Toby Chanco. Diba, mga kababayan? Anti-corruption na advokasya laban kay Martin Romualdez. Yan ang pinapalabas niya. Bakit niya ganon, Mr. Maravillas? Lahat kasi ng pathways to 2028 for Sara Duterte are collapsing. Yan ang totoo niyan mga kababayan. At pag yung pressure mga kababayan ay tumaas, yung kanyang tinatawag na mga sleeper cells biglang nag-activate, dito pumapasok mga kababayan si Toby Chanco bigla. Malinaw kasi mga kababayan na si Toby kaalyado ng mga Duterte. Hindi nga siya pumirma sa impeachment. Ano ba? Hindi pumirma si Toby Chanco sa impeachment laban kay Sara. At saka, alatado naman na may kahit dinideny niya dito sa interview, nagalit siya kay Martin Romualdez. Kitang-kita sa kanyang mga sinasabi. Ang galit po. Nagbanta pa nga po si Toby Chanco na pag prinoteksyonan daw si Martin Romualdez ng ating Pangulo, titiwalag siya. Inulit niya mga kababayan dito sa interview ni Boy Abunda. Yes, that's why in previous interviews, I even said na the president is in a position now wherein hinahanap ng tao na patunayan niya na hindi niya proproteksyonan yung kamag-anak niya. In this case, it's Martin Romualdez. At sinabi mo sa isang interview na you will break away from the party politically, Yes. from the group of the president. Kung
pro-protection na niya, Or maramdaman kong maramdaman mo, pinoproteksyon na niya o pinapahina yung mga kaso in any way, I would break away. Yeah, that's on the record. That was a bold statement. Hindi Di ba? Malinaw ang galit niya mga kababayan kay Martin Romualdez. Hindi niya kasi matalo-talo si Martin Romualdez pagdating sa leadership sa Congress. Pangarap din kasi niya ang maging speaker. Wala man pong makumbinsi na sumuporta sa kanya. Kaya yung kanyang bitterness, dala-dala niya mga kababayan at kitang-kita sa kanyang mga ginagawa at mga pahayag. So ngayon makikita natin, hindi lang personal, political diversion na rin yung kanyang ginagawa mga kababayan. Pero habang nag-advokasya siya laban sa korupsyon, ang masaklap, yung sariling bakuran muna niya dapat, mga kababayan, ang kanyang tinitingnan. Malinis ba yung kanyang sariling bakuran? Yan ang tanong. Kasi pag tiningnan natin yung kanyang bakuran, punong-puno ng question. Sabi dito, Toby Chanko is angry at flood control projects but also benefited. Yan, sabi sa post ni Jesus Falsis sa Pilipinas Today Reports. Yung nabotas daw, may 4 billion flood control projects with nothing to show for it. Alam ba ni Chanko? Bahang-baha. Bahang-baha pa din sa Navotas City kahit konting ulan. Konting ulang lang. Sabi sa post ni Attorney Jesus Falsis sa kanyang ex-account mga kababayan. Toro ng toro, hindi niya maituro yung sarili niya. You see, mga kababayan, to dapat yun ang unahin ni Toby Chanko. Ito po. From 2023 to 2025, 5.97 billion in infrastructure projects ang nandun. 4.19 billion, almost 70% ay flood control. Sa 5.97 billion na infrastructure projects mga kababayan sa Navotas. O ito yung sample cost na di may paliwanag ni Toby Chanko. Floodgates 240 million to 340 million each. Pumping station up to 299 million. Open canal 120 million. So ang tanong ng mga taga Navotas, bakit konting ulan binabaha pa rin yung Navotas? Ano, Toby? Ano yung paliwanag mo? Siging ingay mo sa kung ano-anong issue. Pero yung sakop mong lugar, yung distrito mo, hindi mo man pinapaliwanag ng maayos. Tapos Martin ka na ng Martin. Diba po? Yan, sabi dito. Chanko told, Diskaya firm is snag flood control deal in Navotas. Report dito ng Inquirer noong September 5, 2025. Navotas City Representative Toby Chanko has been urged by fellow lawmaker to check his own backyard first, noting that a company owned by the Diskayas was able to bag a contract for flood control projects in his district. In an interview, sabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin, taga rito sa amin, said that Chanko's call for transparency should start with his own district, noting that the issues mentioned by the Navotas lawmaker involved funds that had not been released. Sabi ni Pido, but speaking of insertions, she has insertions of over 500 million pesos, and out of the 529 million insertions niya for 2025, 65 to 70% is for flood control in Navotas. I am amazed that the two contractors who were awarded contracts in his districts were the subject of the tri-committee probe, and these two contractors were being investigated right now because of ghost projects. Siging ingay ni Toby Chanko, turo ng turo sa kung sino-sino, lalo na kay Martin Romualdez. Ang hindi niya tinuturo yung sarili niya. Ngayon, pa-interview na naman po kay Boy Abunda. Hintay mga kababayan sa mga kontrobersy na kinasasangkutan ni Sara Duterte. So halatado mga kababayan yung timing. Pang-distract.
para mawala yung init. Mga kababayan, ma-diffuse yung init kay Sara Duterte. Yan ang tingin ng mga observers, mga kababayan. Nakikisabay palagi itong si Toby Chango. Pero yung issue niya, recycled, laban kay Martin Romualdez. Tapos may transparency pa siyang nalalaman. Dapat transparent siya dito. Sa 87 flood control projects sa Nabutas, only 34 words 838.97 million ang visible sa sumbong ng Pangulo, sa sumbong sa Pangulo. Meaning, ang tanong, nasaan ang 3.3 billion worth ng projects na hindi makita? Bakit paboritong contractors ang nananalo? Bakit parang closed circle ang bidding sa Nabutas? So consistent po sa hearing ang pattern na ito. Same repeat contractors, massive contracts, low transparency. Kasama sa mga coastal dike projects na mahigit isang dekada nang hindi matapos. Kaya ang tanong kay Toby, kung anti-corruption yung kanyang sinasabi, talagang nandun siya sa paglaban sa korupsyon. Bakit sa sarili niyang distrito, sarili niyang teritoryo, ganyan ang itsura ng serbisyo? O di ba po, mga kababayan, nagtatanong lang, ano ang sagot, Congressman Toby? Kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa interview kay Boy Abunda, pero yung isyong ito hindi mo binabanggit. Bakit? Yan ang tanong. So this is the challenge kay Toby Chango. Sige ako sa mo ng kung ano-ano kay Toby Chango, kay Martin Romualdez. Bakit hindi ka mag-file ng kaso, magdemanda? Sige man lang ang pa-interview mo. Ano ba? Hindi man siya magdemanda kasi wala man kaso. Paano man niya i-demanda si Martin Romualdez? Kahit yung ICI, walang nakita po na ebidensya linking sa kung anong kasalanan si Martin Romualdez. Kaya referral lang yung ginawa sa ombudsman. Kaya makita po ninyo, imbes na mag-file ng kaso sa ombudsman, tulad ng ginawa ng mga church leaders at mga civil society groups, nag-file ng plunder case, mga kababayan kay Sara Duterte. Plunder, malversation, graft, bribery. Si Toby Chango, hindi man siya nagpa-file ng kaso sa ombudsman laban kay Martin Romualdez. Ang ginagawa niya, mag-ikot-ikot sa mainstream, pa-interview tulad ng pa-interview niya kahapon kay Boy Abunda at saka sa social media. Puro social media press release lang po ang panlaban niya. Di ba po, mga kababayan, malinaw na black propaganda lang po ang mga pinagagawa ni Toby Chango. May tawag dyan, mga kababayan, trapo politics, dublikara. Pero yung pagiging dublikara niya, booking na po. Alam na kung saan siya naka-alyansa talaga. Bansag nga sa kanya ngayon, Trojan horse. Nawala na. Hindi na pwede yung pagiging dublikara na bulgar na yung pagiging Trojan horse. So he's resorting to chismis, intriga, mga kababayan. Ang tantaran niya si Martin Romualdez palagi yung bukang bibig niya. So, dapat kay Toby Chango kasi alam na yung kanyang mga galawan. Tigilan na niya yung pagpi-frame sa kanyang sarili na tumutulong lang sa ating Pangulo. Alam na, hindi siya tumutulong po, kundi sinisira niya yung ating Pangulo. Nakita niyo doon? Pinabuelo niya na magsalita si doon sa pagbaba ng suspension kay Kiko Barsaga. Siya yung pinapagsalita, yung oras niya. Mga kababayan, binigay niya kay Kiko Barsaga para bumuelong umatake sa ating Pangulong Bongbong. Di ba po, mga kababayan? Yung binaba yung suspension, 60-day suspension kay Kiko Barsaga ng Ethics Committee. Pinabuhilo niya na magsalita si Kiko. Siya yung dapat na magsalita kung ano yung kanyang boto. Ayon, binigay niya yung time niya kay Kiko Barsaga para bumuhilong umatake sa ating Pangulo. You see? At si Toby Chango, mga kababayan, malinaw. Ginagamit yung kanyang mga
propaganda line ginagamit ng mga DDS laban sa ating Pangulo. So wala na pong may tatago po si Toby Chanco na nahubara na po ng maskara. Tama po? So ang tunay na investigasyon po ay nasa Quadcom. Kaya nga dito po sa naging affidavit ni Madriaga, I think tama na buhayin muli yung Quadcom. Tama yung statement po ni Congressman Benny Abante na magsagawa uli ng pag-iimbestiga. Seryoso po ang naging revelasyon at sinumpa ang salaysay, mga kababayan mismo. Hindi tulad doon sa sinumpaan ngang salaysay ni Gutesa pero peke yung notaryo. At hindi tulad, mga kababayan, sa expose through video series ni Saldico, hindi man po sinumpa ang salaysay. Kay Madriaga, mga kababayan, yung kanyang binitawang bombshell po, sinumpa ang salaysay. Hindi peke yung notaryo. At marami pang susunod, mga kababayan, base sa kanyang affidavit mismo. So habang si Toby Chanco po, sige lang ang daldal, pa-interview, sa mainstream, sa social media, ang Quadcom po at yung Good Government Committee sa Congress, ang totoong nagtatrabaho. Aktual po na talagang hinahabol yung mga tao na may dapat pananagutan po dahil sa korupsyon, sa mga anomalies. At dahil po sa sa totoo lang, sa ginawa ng Quadcom, nabukalkal po yung mga documented trail talaga. Yung Land Bank, Fajardo Nolasco, Acosta La Chica, OBP DepEd Confidential Funds. Tama po? At dito po naubaran ng maskara yung tinatawag na Davao Mafia for the first time. At doon nalantad ang paper trail, mga kababayan. And because of this, nabuo yung yung articles of impeachment laban kay Sara Duterte. At ngayon, dahil sa aksyon ng mga church leaders, pinailan po ng kaso, plunder case sa ombudsman. So nagsimula na po sa ombudsman yung laban kay Sara Duterte. So the ombudsman case is already in motion, mga kababayan, after na i-file yung plunder case. Malversation, bribery, and graft. So makikita natin sa bigat ng kaso at dami ng mga dokumentos, ebidensya. Halos po mapuno yung isang sasakyan po sa kabundok na mga dokumento na dinala sa ombudsman, mga kababayan, ng mga complainants. So ito po yung kaso na hindi kayang idepensa ni Toby. Kasi ito po yung kaso na mahirap po natakasan ni Sara Duterte. Kaya po malinaw ngayon. Ang natitira na lang na strategy sa kanila ay distraction. Nagets na ninyo kung bakit na sige pa interview ngayon ni Toby Chanco? Ginamit pa si Boy Abunda. Isa po siyang distraction. Malinaw na it is about saving Sara Duterte. So makikita natin na ang pag-iingay po ni Toby is not just about Martin Romualdez. It is about saving Sara Duterte. Kasi po, once the affidavit, yung money trail, the findings, and the ombudsman case merge, the Duterte 2028 dream collapses. Ito yung sinasabi natin. This will collapse, totally collapse, the political ambition of Sara Duterte na maging Pangulo sa 2028. Magiging susunod siyang Gigi Marbinay. And worse pa yata ang posibleng mangyari. Kasi plunder, non-bailable po siya. Baka makulong pa siya, mga kababayan. Si Binay hindi nakulong napawalang sala si Binay kasi mahina yung mga ebidensya. Pero natalo. Hindi nanalo sa eleksyon at never nang nanalo sa eleksyon si Binay. After na matalo sa pagkapangulo, mga kababayan. Tumakbong senador, talo. Tumakbong congressman, talo. Ito malamang, mga kababayan, ang future ni Sara Duterte with a case, patong-patong na kaso na isinampa sa kanya sa ombudsman other than yung pagbuhay uli ng impeachment case laban sa kanya sa February 6. So ito yung desperation po ni Toby Chanco, disguised as anti-corruption. Wag kami, Toby. Alatado yung galawan po ninyo. Ano ba?
Ayan si Toby, oh. Pagod na kung paano idipinsa si Sara sa pamamagitan ng political distraction. Pa-interview siya para matake kay Martin. Ano ba? Ito yung gabundok mga kababayan, gabundok na dokumentong final supporting documents sa plunder case laban kay Sara Duterte by the civil society groups. Walang kinalaman dyan po ang Marcos administration kasi itong grupo ng civil society, church groups na nag-file ng plunder case, mga anti-Marcos po sila. So, yung kanilang actions mga kababayan, independent. Walang kinalaman ang Palasyo Malacanang. Kaya yung mga pag-akusa ng mga DDS na ang Palasyo ang nasa likod nito, baseless po. Just like the case filed laban kay Digong sa ICC. Walang kinalaman po ang Palasyo Malacanang dyan kasi mga pribadong complainants ang nag-file at ang tumulong din po mga anti-Marcos. Tama po. Ang ating Pangulo, busy lang sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Ito nga Administrative Order Number 39 Series of 2025, 2025, PBBM OKs up to 7,000 gratuity pay for qualified COAs in job order workers in government. O di ba? Masaya yung mga job orders. May 7,000 po silang gratuity pay. Ito. Nilagdaan ni PBBM ang Administrative Order Number 40 na nagbibigay ng one-time service recognition incentives na hanggang 20,000 pesos para sa mga kwalifikadong kawani ng gobyerno bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at serbisyo. Sa ilalim ng kautosan, saklaw ang civilian government employees, military at uniform personnel at mga kawani sa executive, legislative at judicial branches. Ang pagpapatupad para sa LGUs, LWDs at GOCCs ay depende sa umiiral na patakaran at availability of funds alinsunod sa DBM guidelines. Nandun lang sa pagsiservisyo ang tutok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patient tulad po ni actress Maritoni Fernandez, isang cancer survivor. Mainam din po ito sa cancer prevention po. For your orders and inquiries, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po. Naka-base po siya sa Amerika. Sa mga mahilig naman po magpa-spa, try nyo po sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at
Asiana City, Parañaque City, Manila.